Hello! Guys, alam niyo ba na kapag nakapag-receive na kayo ng notification galing kay Facebook na you need to set up your payout account, pwede na po kaagad ito simulan. Okay? So tonight, I'm here to guide you kung paano po ang tamang pag-set up ng ating payout account. Okay? So, first step tayo. Number 1. Start with the very basic. Ito yung pagsulat ng ating mga legal first name at legal last name. So, pag sinabi natin legal, ito yung mga ginagamit nating pangalan na nakalagay din sa ating mga valid government IDs. Okay? Next po, do not forget to put your complete birth date and of course, the country of your residence. And of course, yun ay sa Pilipinas. Next, lalabas po dyan yung enter business info. Sa business info po, of course, the country is the Philippines and the business type, wag kayong magkakamali dito guys. Okay? Dapat dito ay individual. Sunod po, paki-indicate ang inyong primary address. Dapat kompleto din po dyan. Next is your phone number of course, and then yung email address na ginagamit po natin sa ating mga individual page. At yan na, lalabas na po yung ating PIN o yung tax identification number. Guys, kung nagsisimula pa lang po kayo sa Facebook at desidido talaga kayo mga isang content creator at desidido mag-earn ngayon pa lang po, secure na po kayo na inyong mga TIN number. Okay, pumunta po sa BIR para dun po tayo pwedeng mag-secure. Next, kapag natapos o nasulat mo na yung TIN number mo, check this box. Next guys, andito na yung option natin, no? Choose how to get paid. Tatlo lang naman to. Bank transfer, wire transfer, or link to your PayPal account. Bank transfer, kapag na-reach mo na yung $25, papasok na po kaagad ito sa ating mga bank in local currency. Wire transfer, ito naman po, dapat marating mo yung $100 bago po ito ita-transfer sa ating bank account. Pero ito po ay nasa US dollars ang currency po niya. Next po yung link sa PayPal account. So kung wala po kayong bank, pwede po kayo mag-set up na inyong PayPal account at yun po ang ililink niyo sa inyong payout account. Next, kapag napili mo po yung bank transfer, okay, pwede na po fill upan mo na kaagad ang dapat na mga info para sa bank transfer. Okay? So, paano po ginagawa niya? Doon sa bank transfer po, make sure that the name in your bank account is the same name in your payout account. So, halimbawa ako, Teresita Spancic, dapat po ang sa bangko, sa bangko tsaka sa payout account ko parehas. Okay, parehas na Teresita Spancic. Kapag natapos mo na yan, do not forget to click the link payout methods. Hi guys! Alam nyo ba na kapag mali ang pag-setup ng ating mga payout account, possible na ma-forfeit ang ating mga earnings dahil lahat ng pinaghirapan natin ay mabaliwala? Okay, so tonight guys, I'm giving you the second part of my tutorial, how to set up your payout account properly. Okay, so second part po, let me introduce to you the request access of our tax. Okay, how to do this? Number 1, our tax declaration. So guys, make sure dito sa tax declaration ay individual. Okay? Next, you can see the question that are you a U.S. citizen, U.S. permanent resident, or green card holder? Of course, since nasa Pilipinas tayo, ang sagot ay no. Third, are you acting as an intermediary agent or another person receiving payment on behalf of another person? The answer is also no. Kasi tayo po yung administrator or admin ng ating mga personal page. So, tayo din po yung pinaka-major agent. Wala po tayong ginagamit na intermediary or hindi tayo yung intermediary agent. Okay, so again, the answer in that question is no. Next po, dyan may tanong na tungkol sa ating mga TIN. So, make sure guys na i-check ninyo na i-check nyo yung I have a non-US TIN. Next, okay, enter na po natin yung ating permanent and postal address. So, sinabi ko na yun sa first part kanina na dapat kompleto din po kasama sa ating permanent address or postal address yung ating mga postal code. Next po, lalabas dyan yung tanong na you have to indicate your location of where services are or will be physically performed. So guys, make sure na i-click po ninyo yung 0% service will be physically performed inside US. Inside US pero 0% services. Okay? Next po, yun na yung you have to claim of your tax treaty benefits. So make sure to check or to click Philippines. Next, check also, I consent to provide electronic signature for the information provided. And next na i-check po yung
I certify that I have the capacity to sign for the person identified in line number 1 of this form. So dahil po nag-certify tayo na we have the capacity to sign, dyan na po isusulat mo ang iyong full name. So again po, kapag Teresita Spanswick, yung pangalan sa bangko, yung pangalan sa individual page ko, yun yung full name na ilalagay mo rin dyan sa part na yan. Next, lalabas po ang review and submit your form. So pag-review, review mo lahat ng info. Okay, from beginning to end, review mo lahat kung tama ba ang mga details na binigay mo dyan. Kapag okay na-finalize mo na lahat, submit the form. But make sure to sign at the end, okay? Again, sign at the end and submit the form. Okay, so again guys, maging maingat sa pag-setup ng ating payout account or else mabaliwala ang ating effort, yung ating mga earnings. So that's all. I hope na nakatulong po ito. Thank you and have a lovely night. Bye!